operation. Pangulo, para siraan niyo ako. Hindi niyo na iniisip kung ano na yung nagiging itsura niyo sa mata ng bayan at saka sa mundo. Kayo na po ang pinagtatawanan. Hindi po ako. Inosente po ako. Tama na, nagkakamali na kayo. Iba-iba na yung mga version nyo, iba-iba na yung mga istorya nyo. Kung ano-anong mga iniimbento nyo, katulad nung kahapon na naman, ano naman 300 million na yan. Tama na po. Sino may susunod nilang gipipitin? Sino yung mga susunod nilang gagawa ng kwento? Sino mga buhay ang sisirain nila? Sino yung mga privacy ng mga sisiraan? Mga former staff ko, mga former officials ko. Nilalapitan nyo na po lahat. Alam ko po yan, nakakarating po sa kanila mga sumbong nila sa akin. And I feel so helpless. I cannot even help them with lawyers. Dahil kung papadalahan ko sila ng lawyers, sasabihin nila, ayan, kasi puprotektahan para hindi siya i-ano. So what am I supposed to do now? Tell me. I'm not going to leave this country and escape anything because there is nothing to escape from. May mga nag-a-advise na sa akin, namang well-meaning friends. Mag-isip-isip ka na, Laila, kasi kaka-announce din nga ng Pangulo na ikukulong ka na daw talaga. Maghanap ka na ng asylum. Why should I do that? I want to fight here in my country. Di ba ako duwag? Dahil wala pa akong kasalanan. Yung mga nagtatago lamang. At saka yung mga walang mga mga duwag ang umaatras. Hindi po si Laila de Lima. Hindi po ako pinalaki ng tatay ko na maging duwag. Tama na. Hulihin niyo na ako ngayon. Kung yan naman talaga gusto niyo, ikulong niyo na ako ngayon. I'm here. Do what you want to me, Mr. President. I'll wait for you. This is really madness. Nakikiusap talaga ako sa Pangulo, kinakagire. Uminto na po kayo sa mga dyan sa madness. Itong ginagawa sa akin, hindi naman dapat ito kasama dyan sa gera laban sa droga. Itong malagyera na rin na ginagawa nila sa akin ay dahil lamang sa isang matinding galit ng isang tao na Pangulo na ho natin ngayon. Ang analysis ko po dyan, kaya nakukuryente rin siya. Kaya nga ho, ayan, yan, example na yan sa drug matrix na yan, I had to linunok niya ngayon in a very rare moment na linunulok niya ang kanyang pride na mag-apologize dun sa mga dinawit niya dyan. Ang nangyayari po, this is my analysis. You may or may not agree with me, but I've been thinking about this sa mga nangyayari ngayon. There are forces, elements, personalities surrounding the president na alam talaga kasi nila kung gaano kagalit sa akin ang Pangulo gawa noong 2009 nga tungkol sa DDS inquiry. So, itong mga ibang puwersa na ito, mga personalidad, mga shady characters na umaali-aligid dyan ngayon sa Pangulo. Yung iba dyan, nakikita nyo sa House inquiry. They are taking advantage, they are capitalizing on the personal vendetta on the part of the president. Ginagatungan nila, dinadagdagan nila, sinusuplayan nila ng mga mali na mga impormasyon, ng mga lies
Kaya lumaki na, nang lumaki yung istorya. All of a sudden, I'm now the believed drug queen. Because dyan sa mga factory of lies na finifeed ng mga personalidad na yan na may kanya-kanyang mga agenda. Either galit talaga sa akin, they have an axe to grind also, dahil may kinasuhan ko rin sila, pinakulong ko rin sila, o kaya kung ano man, ng mga iba pang mga agenda. Naiipit sila, at yun ang pinapagawa sa kanila, hindi ka namin kakasuhan, basta ipitin mo, ituro mo si De Lima, libre ka na. Ito ang immunity. Yan po ang analysis ko. Kaya sino pinakakawawa dito? Ang Pangulo. Pero syempre, ang mas kawawa ang bayan. Dahil naapektuhan na ng gusto. Pinagtatawanan tayo ng international community. Tingnan nyo, nagkakaroon na ng impact sa economy. Ako na naman nasisisihin dyan. By you know who. Senator, paano makaka-apekto yung apology ni President sa proving your innocence, yung case yun po? Yung ganyan. Na-invento nga lahat yan. Invento yan. Lahat nga, halos lahat yan. Lahat, invento. Invento yung drug matrix na yan, na para bang Pangasinan Mafia. Invento na naman lahat ito. Na ako ngayon, ako ang nag-benefit ng lahat. Ako ang binigyan ng pera through Sebastian. Nangulekta, etc., etc. Tinago ko yung the rest of the 300 million na nakuha daw ng raid. And all those other lies. Yan ang nangyayari. Ang bilis maniwala ng Pangulo o kaya gusto niyang maniwala o kaya sadya na yung ibang mga lies na yan galing sa kanila mismo. These drug convicts have an axe to grind against you because of the raid you did. But Definitely. yes, but what is their reason? What's your analysis? Why are they still refusing to testify against you? Maybe kahit mga drug convicts yan, marunong pa rin naman makonsensya siguro. I don't know. You can ask them. Kasi nga ayaw nga mag-testify, ayaw nga mag-execute ng sinumpaan sa laysay. Katulad ng iba. Follow up on your story. And meron pa ako from another A1 source na allegedly meron din yan mga listahan kung sino yung mga tunay na mga nagbe-benefit from them and kung sino tunay na mga drug lords din. Follow up, ma'am, on your source. That's A1. On your A1 source, ma'am, just to establish the credibility, what is its interest? Why is he feeding you information? Pardon? Why is he feeding you this information? The A1 source? He cares for me, I think. He's concerned about me as so many others. And he just happens to have an access sa mga yan. Iba-iba naman to, hindi lang naman to isa. Pero yung tungkol dun sa mga text ni Mrs. Sebastian, isang source ito. Yes. You said earlier na you feel like the entire government machinery is against you. What options do you have? Right now, I have no option. I'm just here. I'm just trying to do my job, even if, of course, I'm so distracted. Nagtatanong mga iba, nakakatulog ka pa ba? Nakakakain ka pa ba? Nakakakain pa naman po ako, nakakatulog pa naman po ako, pero hindi na ako normal. Average na lang po ng 3 to 4 hours. Nakakatulog na lang ako sa sheer exhaustion, mentally especially. Isip ng isip. Nakakatulog ako 12 o'clock, 1 o'clock ng umaga. Bigla na naman ako nagigising alas 3, alas 4. At hindi na ako uli na nakakatulog. Isip na naman ako ng isip. So definitely it's a toll on my health. It has a toll on my very well-being. It has a toll on my family. My family is suffering. Alam nyo lang, people ask me, how do you feel? Ano nararamdaman mo? Pakisabi nga ho sa akin,
how do I feel? Pakisabi nga ho sa akin, alam nyo ba how do I feel? No one in this room can imagine. Itong dinadala ko dito sa loob. Na hindi ko alam bakit ako. Do I deserve this? I certainly do not. Tama na po. Stop it. Stop the madness. I've been telling you kasi, Mr. President, di kayo nakikinig eh. Nung sa ano pa lang, sa Kamuning Bakery. I warned him already, mapapahiya kayo. Nag-uumpisa na siyang napapahiya. Tungkol nga dyan sa drug matrix, marami pa ho magiging basehan ng kakahiyan nyo. Kahiyan nyo. Dahil I know, malalaman nyo rin yan, na yung mga pinifeed sa inyo, puro ho yan, kabalastugan. Puro ho yan, kasinungalingan. So, siya talaga mapapahiya. Ma'am, mas gusto niyo ba na humantong na sa korte yung mag-issue against you para mas may defense yung proper venue to defend yourself? Matagal ko nang sinasabi yan. Pero again, what would be the whole purpose of filing cases against me? Okay, whether it's DOJ, Ombudsman, later. Alam ko naman na talagang inosente ako, mauubos ang oras ko dyan, ang pagod ko, wala nga akong resources to hire lawyers at this point, although I'm glad there are some who have volunteered already. Kung kailangan daw sila, sabihan lang sila. But I have not really talked to them yet. I have no time to talk to them yet. Wala na po akong ibang gagawin nun, kundi harapin na lang yung mga kaso. Ano nang gagawin ko ngayon as a senator? Paano ko gagawin na yung mandato ko? Nag-trash nga ang mga kaso na yan. This will all be trumped up charges because the alleged supporting evidence are all fabricated. Yes. They're there. They're lending me a huge amount of moral support. Some of them are even asking, gusto talaga namin tumulong, send Laila. But di namin alam kung paano. They send messages sa Facebook, Twitter, etc. But hindi ko rin kasi alam ang sasabihin ko sa kanila kung tinatanong nila ako, paano ho ba kami makatulong? My only common response is, ipagpatuloy niyo lang po ang pagdadasal. Ipagdasal niyo ako, ipagdasal niyo ang Pangulo na maliwanagan na, how do you say that in Tagalog? Ipagdasal ang bayan. Dahil nga sa utak niya ho talaga, wala ho siyang ibang hangarin. Sirain ako. Destroy me at all costs.